Hello, what's up guys? Welcome back to Good Break Production. I'm here with Plan Motive giving you guys another video reaction video. This time we're talking about Flip Top Marichu versus Blizzard. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala sa Flip Top, kay Marichu, kay Blizzard sa buong Flip Top staff na bumubuo nito at lalo na kay Sir Enigma. At ito nga pala ay requested ni Media Tortol. Sabi niya, Kuya, may bago labang Flip Top Marichu versus Blizzard. Video reaction mo kuya. Shoutout sa iyo kuya. Maraming salamat guys. At tuloy-tuloy lang tayo rito at kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share yung video natin kung hindi nyo ma-share, kahit i-like yun lang para ma-recommend sa iba. Paman, hindi ko inaatake mapaborito ninyong artist na dito na para sa facts, meaning at message. Kung masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, nagre-react lang tayo rito at bago tayo magsabi, ko lang yung pedigree ko, mga music producer in California, muna audio engineer, same time master tutor sa Manila, Master Practitioner, Play Psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description ng yung personal channel ko, gusto nyo kumarinig, kumanta, mag-rap, andon lang yun guys. Hanapin nyo lang at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe din. Bilang supportan nyo na rin yun sa akin guys. Ganun pa man, tuloy-tuloy tayo sa mga request nyo, kahit anong pang request yan, isend nyo lang sa akin. At igagawin natin yan pag may oras tayo. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin ninyo yung video, Marichu versus Blizzard. Play na natin. Sorry. Siyempre thankful din ako kasi nakabilang ako sa zone. First time ko mapapanood si Marichu, kamukha niya si sino ba yun? Si Vanessa Raval. Ning 18. Ngayon na sabi ko naman, kahit saan ako ma-line up, ibibigay ko yung best ko. Talagang ibubuhos ko lahat tong first main event kong battle para. Tsaka lalo na si Marichu ulit yung nakalaban ko. Kasi nakalaban ko na siya sa underground league. So, Expect the unexpected pa rin. So madami akong binago bilang sa kilala sa akin ng mga tao. Hindi to si Marichu ngayon, ibang Marichu to ngayon. para sa akin, mga bagong angle ang papakita ko sa kanya. Tsaka kung ano talaga yung style na meron ako, ipapakita ko sa kanya yon. Tsaka yung inaasahan niyang Blizzard. Nakilala siya sa comedy. Then kung paano siya mag-perform, talagang bigay na bigay siya mag-perform eh. Lalo na kung paano niya akitin yung crowd sa mga jokes na hinahanda niya. Parang ginagamit niya yung panlalait sa kanya as tactics. Kumbaga, more on mga sa breast siya inaatake. Yun yung ginagamit niyang weapon para i-defense mechanism yung mga kalaban. Actually, nag-battle na kami niyan ni Blizzard Motus. Sisiguraduhin kong tatalunin ko siya dito. Bibigay ko yung best ko. Kaya kung ano yung pinapakita ni Blizzard, sisiguraduhin ko na hihigitan ko pa yun. Sa lubong, parang parehas na parehas yung style namin. Technical na may jokes, na may reference. Kaya parang yun yung naisip ni Boss Arik na paglabanin kami. Gaya ng pinag-usapan natin, ibibigay ko yung best ko, papakita ko talaga yung galing ko, papakitaan kita ng magandang battle, at hindi ko sasayangin yung unang sampa mo ngayon sa big stage, papakitaan kita ng alam kong deserve mo na battle. So yun, Marichu, para sa itong laban na to, panigurado ko, di mo to makakalimutan. Yun. Peace out. Ganun pa man, parang pinaglaban kayo na Enigma kasi parang parang entrance nyo na rin yan sa flip top din talaga or something kasi zoning naman yata. Medyo mahirap din talaga pag mga yung talagang nababad niya sa flip top, di ba? Alam nila kung gaano kasakit sa utak yun. Gaano kasakit sa utak, ka-pressure, tsaka sa kahapdi yung mga sinasabi din talaga. Minsan ako pag nilalagay ko yung sarili ko doon sa mga battle artist, parang nasusuka na ako eh. Parang pakaramdam ko hindi ko kayang
makipagganunan talaga. I mean, baka may masabi na akong hindi maganda. Para sa akin kasi parang ang hirap na magsalita. Parang ganun. Parang nahihirapan na akong mga negativity. Hindi ko na masyado napapansin. Gusto ko hindi ko na napapansin mga negativity, mga bagay-bagay. Ganun ako eh. Sobra. Bring the noise, lashing heavy, keep it sharp as the knife. Like underground. What's the dealio? Bring the noise, lashing heavy, keep it sharp as the knife. Laptop Zoning 18, nandito pa rin. Takeover Lounge. Katipunan QC, pangalawang laban ng gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top staff, Flip Top official merchandise at syempre lahat ng mga represent collab. Flip Top mag para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa lahat ng supportang tunay live at online at syempre abangan nyo nga mga bagong represent collab. Shoutout sa Crown, shoutout sa High Mind, shoutout sa Black Manila, shoutout sa Real Jokes, RX Panda at lahat-lahat. Mamaya na yung iba. At sa kanan ko, galing pang Isabela at representing Pasig para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Marichu. Kahit Beat Urban Artist ako, APBNM Motos Battle League daw, Gamma, P, Sigma ng Rizal Chapter, and syempre kay OP. Ay! First time ko maririnig si Maricho at saka si Blizzard. Sa kaliwa naman, Taytay at Binangonan represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Blizzard. Take a max. Mamaya na. Shoutout sa Motos at kay M-Site. Gawin natin yung hinihingi mong request pagkatapos ng battle na to. Ano yun natin to? Yung Blizzard. At shoutout sa Boss Benji. Shoutout sa Takeover Lounge kay Boss Jaire. Shoutout sa pagtanggap sa amin dito. At nanalo ng coin toss si Marichu. Pinili niya ba una? Si Blizzard. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin unang banat. Blizzard. Ayun natin, ilang minuto ba ito? Game. Bilis lang to. Nilaspag na kita sa Motus, Marites. Hindi ka pa rin natuto. Ako pa rin pinili mong ka face to face. Masyado ka namang loyal sa buto. Kasi sabi ni boss, ikaw yung nag-request. Ngayon, gets ko na yung punto. Na nasarapan ka sa free taste, kaya binili mo yung produkto. Ano again? Okay? Marichu! Ang Carla Estrada ng Flip Top! Fuck you! Itsura mo lang pang beauty contest pero kulang ka sa IQ. Ganda-gandahan pa si Bes, mukha naman buntes pag naka-side view. Pag naka-crop top yan ng red, akala mo si Winnie the Pooh. Pero wag ka, ang dami niyang tato. Ulul! Nakuha mo lang yan for free. Oo, yung Cinderella, bayad mo yan. Pero yung iba dyan, libre ni Aubrey. Kasi nagpatato lang to nung nakapag-flip top. Ibang klase yung ability. Loyal daw sa flip top, pero yung braso may tattoo ng PSP. Gago ka ba? Kayo ni Aubrey, tirador ng libog. Fuck! Baka tirador ng beer stub. Ang ina, biktima nyo mga VIP, pati na rin mga flip top stop. Kahit di kilala, kinakausap. Sabay manghihingi ng beer stub, mautak. Mga pinagtutulakan yung sarili para lang sa libreng panulak. Anak ka ng tupak. Masyado kayong gahaman sa tubig. Ano, dito nyo naman yung gagawin sa Katipunan. Manang maawa ka sa ibang tao, hindi lang ikaw may lalamunan. Tanginang to, ultimo si Poison 30, nilalande. Kada event, nilalapitan. Kaya mo lang naman siya kinakaibigan kasi yung tao may tubigan. Pangalan ng boyfriend niya, Jeremiah. Mecha. Hango sa anime, ka Elibs. Pero nakipag-break siya dahil kay Aubrey. Ayun, laglag kayo sa semis. Oh, sakto, wala ka na. Jeremiah, meron yun sa Bible, hindi sa anime. Mecha. Hango sa anime, ka Elibs. Pero nakipag-break siya dahil kay Aubrey. Ayun, laglag kayo sa semis. Oh, sakto, wala ka ng jowa bilang tropa. Ito, best tips. Total, mahilig ka sa mga Ghost Fighter. Shootahin mo si Kuya Dennis. Parang Sir Dennis. Ang bagong love team ng Flip Top, Dennis at Marichu. Sila ang papawi ng uhaw natin, parang Sprite at Mountain Dew. Ang ina yung tambalan nyo, sobrang swak, Malaash at Pikachu. Pag pinagsama yung pangalan nyo, parang Bisaya sa tuwid na daan. Derichu.
Joke lang, tang ina mo. Malabo naman maging kayo. Kahit akitin mo yung tao, yung ano nun, hindi natatayo. Pero stay put ka muna, buddy. Huwag ka na munang lalayo. Sa round 2, malalaman natin kung ba't si Everready may galit sa'yo. Yo! Tangina, nalaglag daw kami sa set. Magandang ginawa ni Blizzard, even though hindi man ganun ka-dynamic, pero very pang masa yung mga jokes niya. At talagang tumatama kay Marichu yung mga bagay na, yung pinupunto niya. Tumatama. Tuloy natin. Pero stay put ka muna, buddy. Huwag ka na munang lalayo. Sa round 2, malalaman natin kung ba't si Everready may galit sa'yo. Yo! Tangina, nalaglag daw kami sa semis, at least nakapagdabaw. Tangina mo, kanina nakakulay brown ka pa, mukha ang halimaw. Yo! Yo! Sa mga nag-aabang ng jokes, pasintabi mga chong. Boss Enigma, huwag ka mag-alala, di ko hahanapin tatay ko ngayon kasi ngayong gabi, pag may narinig kayong pok-pok, siguradong ito ay aking binabaon. Di ako maghahanap, kaya makinig ka, hoy! Ikaw muna, papa ako ngayon. Flip top game! Papa! Kamukha mo si Ding Dong. Yung may mani, tsaka green fish. May kamukha din tong siga. Yung tigpipiso, bisit. And that's the word you are. Di mo yan matatanggi, pre. O Ding Dong, siga, tigpipiso, wala eh. Cheap eh. Mabaho, maasim pati asawa, di ka nais-nais. Kiles yung tawag niya sa e-bike niyang diplais. Madalas laitin, walang kaibigan, walang ambag kundi stress. Malungkot ka na nga, pangit ka pa, ako si Chu Ramirez. Dati, kada may battle, sinasama niya pa wife niya. Pag napanood niyo to dati bumatel, purong comedy talaga. Na isa, kaso biglang nabago, nang babastos na ng femsi style niya. Paano pag-upload ng battle, sinishare ng asawa niya yung laban ni Dodong Saipa. Ni minsan hindi mo pa naranasang isupport. Pinapalayas ka sa tahanan ng asawa mo pag bored. Minsan na lang kayong maglambingan, suntukan pa sa court. Minsan na lang kayong maglambingan, suntukan pa sa court. Yung asawa mo ang patunay na hindi ka mahal ni Lord. Real talk yun, tanga. Insecurities sa iyong damdamin at selos malamang. Di kasi kayang ipagmalaki ng asawa niya, kaya nang mamaliit na lang. Pati nanay mo di katanggap. Kaya sa ibang babae bumabawi. Ang katotohanan na hindi madadaan sa pagkukunwari. O ngayon alam niyo na kung ano ang tunay na nangyari. Di ka na mahal ng mama mo, tapos di ka palab ng asawa mo. Kawawa nga ni. Eto pa yung kapatid. Lahat may solusyon sa kahit na anong problema. Kung di mo kakagatin, ikaw ang kakainin ng sistema. Mag-pray ka lang hanggang makadama ka ng ginawa. Lahat ng sama ng loob mo, iparating mo sa kanya. Tapos, pwede ka na din sumama. Yung ganyang problema, sinusuko na yan, tanga. Ganto yung tipong di kayang i-therapy ni Akata. Mahal mo sa buhay ay aalis at kung magtataka ka pa, maikli lang ang buhay, please paikliin mo pa. Sa tingin ko, very risky yung ginawa ni Marichu. Even though meron siya mga witty na punchline doon, pero sa tingin ko, very premature at risky. Kasi yung mga ganong banat, parang dapat mga second round eh. Pero dahil pinush niya yan, medyo nagkiklik yung ibang mga punchline, pero kulang siya sa background eh. Parang pakiramdam ko, dapat inilathalan niya muna yung mga issue, mga personality o behavior na pagkukulang ni Blizzard, para magkaroon tayo ng climax. Yung climax na yun, yun yung bagay na sinasabi ni Marichu sa first round. Pwede niyang ilagay sa second round para mas malakas yung impact. Kasi parang ang hirap banggitin yung, kaya napaka-risky kasi binanggit niya yung bagay na yung walang background, wala tayong nalalaman. So minsan kahit napaka ganda ng pagkakasabi mo, pag hindi buo yung
yung game plan mo, yung tactica mo, yung strategy mo. Kasi at the end of the day, meron kang 3 rounds. Sa 3 rounds na yun, kailangan ma-maximize mo yung effectiveness mo dito. Parang dito sinasabi mo muna yung mga pagkakamali, yung mga hindi maayos na pag-uugali ng isang tao. Pangalawa, doon mo bibigay yung pinaka-problema niya. Yung pinaka-problema niya, at pangatlo, doon mo na ika-climax yun. Para meron kang beginning, meron kang mid, may climax, may ending ka talaga. So much better yun, mas define yun, mas sa tingin ko mas heavy, mas effective, mas critical, mas intense siya kasi merong build-up na nagaganap. So maganda yung ginawa ni Maricho pero sa tingin ko very premature. Gumamit siya ng advanced na technique sa napakaaga na part ng laban. So sa tingin ko bibigay ko kay Blizzard yung part na to kasi mas effective yung ginawa niya. Kasi walang effect yung ginawa ni Maricho even though nag-personal siya kasi hindi masyadong nag-justify yung bagay niya. Tuloy natin. Bago ang banat, pakinggan natin! Ito ang drama. Daming dinadaing. Chip taga-motos ka rin. Ang ito, yung asawa ka daw hindi binigay ni Lord. Lakas. Lagi nga akong high blood dun so bigay siya ni Satanas. Kain ka muna. Para sa'yo yan. Yo, may sineto sa Facebook at nag-angry react si Boss Arik. Real talk talagang nainis. Paano di magagalit yung caption mo? 1 taon na akong flip-topperies. Flip-topperies? Boss, dapat dito pinapapulis. So yung mga taga-motos, puro rider. Kasi motorist. Tinanggal ka sa motos, di ba? Paano? Kasalanan mo din, te. Inasar niya kasi yung may-ari, hindi niya alam, masakit yung gumante. Ando ka pa sana sa liga kung di ka lang nag-inarte. Puta, nangihingi ng kisi Paulo, bigla kang tumanggi. Juicy ka pa, te. Yung pagiging kupal, ginawa in real life. Wala kang utang na loob pagkatapos kanyang bilan ng e-bike na tagti 3.5. Ganito yung trip ng 3GS, yung mga babae mo kang midwife. Okay naman si Maricho Medyo chubby-chubby lang. Kailangan lang talaga maglagi-lagi sa gym. Talaga gym. Angina, nung 1 minutes mo, first time ko nakita si Kuya Kebs na kumukuha, naka-lip bite. Kaya Kebs, crush mo to, no? Ikaw naman, you're so funny. Alam mo, pag nagtabi kayo, ang cute nyo tignan, para kayo nasa Obigaini. Ito, kung mag-flex ng dede, todo-todo, talagang minamay day everyday. Kaya lang naman yung pasado sa tao kasi yung cleavage mo pa letter A. Anyway. Lagi niyang pinapakita pag nagpo-promote ng sugal. Ganyan ang gawain ni Pulpol. Gumagamit siya ng demo account, maakit lang ang madlang people. At isa ako sa mga nag-register. Dalin lang ako sa kanyang nipple. Nang dahil sa'yo, nag-scatter ako, kaya yung mga utang ko, naging triple. Di ba nagmotel kayo ni Casper? Ano ginawa niya doon? Nag-Valorant. Malamang pinaliguan kanya ng putok, galawang Jamorant. Tuwan-tuwa ka, pamboba ka. You're so arrogant. Ikaw yung bilugan na palaging bumubuka. Bakugan. Teka lang. Hindi, kada maglalakad yan, lagi nakaganto. Wow, conservative yan. Kahit pilitin mo yung itago, kita ko pa rin kasi meron akong biyakugan. Pero ayoko ng ganyang kapangyarihan. Gusto kong powers yung nanggagaya ng itsura. Magpapalitan nyo ako bilang si Marichu. Tapos mangungutang ako ng pera. Una kong lalapitan si Boss Enigma. O syempre, yung alam naman natin pag presidente galante. Isusunod ko yung mga tropa mong palihim sa yung lumalagari.
Ay, ay, ay. Pero yung powers ko, limitado. Humanda ka na lang sa mangyayari. Kasi oras na maubos ko yung pera, doon lang ako babalik sa dati. Kung magbayad, ah. Time. Tayo, paano ang banat? Tignan natin gagawin sa Yo! marriage sa kanya. Tinanggal daw ako sa motos! Aray ko! Alam mo ang ina. Around to game? Pag nag-addict si Buboy Villar, ganito daw yung mukha. Langiya ka. Yung asawa niya si Marian. Marian nagdodroga. Parehas gumagamit, adik na mag-asawa. Proud ba yan si Ding? Tagatago ng bato ni Darna. Tumigil yan dahil kay Duterte balik loob nung si BBM na naupo. Matagal ng lugi, walang benta, naghahanap ng item na ipapalit kung ano-ano. 5 na anak niyan. Yung 2, swinap niya sa bato. Yung isa naman nakabubble wrap pa. Nakabubble wrap pa bago niya pa-ship sa Cebu. Eto, makwento ko lang. May outing silang magbabarkada, ang usapan kanya-kanya dala ng foods. May nagdala ng kanin, ulam, alak, pati juice. Ang ine-expect ikaw sa ihaw, paanong di ka matutus? Puta, nagdala ka ng foil, walang bangus? Ano sasabihin mo? Inutusan ka lang ni Dodong Saipa? Mali ka ng sinasamahan mo na drug lord. Yung iniingan mo, madalas lang sa akin ng aarbor, mga nagmamala flow G porke naka-high score. Sa kama o sarap, parehas kaya o mang hardcore. Tutupi ka sa akin ngayon na parang cardboard. Pasok kahit sumabay ka pa, ipit daliri pagka topboard. Yung rounds ko may bilang na parang dartboard. Tuta ka palang bliss, wag ka munang magpaka-top dog. And speaking of the dog, balita ako nagbre-breed ka. Niyabang mo yun kay Kuya M. Zait nung unang sampa mo sa liga. Alam niya kasing pet lover si Kuya Zait, akala niya mauuto niya. Binigyan mo daw ng aso si Kuya Zait luto na. Tapos sabi niya pa, Boss Zait, dalhin ko dyan yung aso pagkamulat. Pagpasensyahan mo na, medyo maalat. Dun pa lang sa chat niya, si Boss Zait naghimutok. Kinabukasan, sinoli ni Kuya Zait yung mangkok. Sa sabungan yung talunan niluluto, walang kaso. Siya pati panalo, talo-talo. Pati ata dagang kanal kakainin mo eh. Anong klase ka na person? Yung asawa niya di kumakain ng siopaw pag di Persian. Kaya di mo ako kaya, Blizzard. Persian cat. Kaya di mo ako kaya, Blizzard, dahil pang amateur ka lang habang ako'y pang wild card. Makaiwas ka man sa aking straight punch, pes tulog ka sa aking left hand. Kaya kung makabangon pa to, Blizzard, good luck na lang sa 3rd round. May banat, pahinga natin. Sa tingin ko, mas na-establish ni Marichu yung 2nd round niya kaysa sa 1st round niya. So, bibigay ko na edge siguro ni Marichu yung 2nd round. Kasi parang kung ano nang binanggit ni Blizzard dun eh. Parang nawala yung effectiveness nun eh. Pero yung ginawa ni Marichu, mahaba yung setup niya. Yung haba ng setup na yun, yung nagbigay ng proof kung bakit valid yung punchline na yun. Kasi, di ba ang haba? Sa tingin ko, pag hindi mo na ibigay sa first round yung bagay na problema ng isang individual, ang pinaka the best mong gawin dalhin yun sa setup. Tapos yung schema ng setup na yun papunta sa punchline, doon mo ilagay yung mga characteristic na parang nagproblema ng kalaban mo. Tapos doon mo siya atakihin. So mahaba man yung schema, yung setup ni Marichu, tumama ng maayos yung lumanding ng maayos yung punchline niya. Kasi nasabi niya ng maayos yung bagay na yun. At yun ina-explain ko sa first round kanina. So sa tingin ko, effective yung ginawa ni Marichu. Even though parang para sa akin napaka-konti niya. Kasi sa tingin ko, ang ma-advise ko kay Marichu, kung kaya mong palitin yung schema na yun, at pumili ka ng mga word na mas intense, yung mga detalye, ibigay mo yung detalye ng much better. Kumbaga, parang exaggerate mo yung mga detalye na much better. Tsaka wag kang mag-hold back, atakin mo siya. Wag mong isipin na masasaktan mo yung damdamin ni Blizzard. Masakit sa ulo ang bumatal. Masakit
maggawa ng lyrics, masakit magsalita, masakit mag-practice, at ganun talaga yun. Mas maganda nang nasasaktan ka ngayon pero nananalo ka kaysa na masasaktan ka tapos di ka pa nanalo, diba? Much better yung ganun. Tingnan natin gagawin ni Blizzard sa third round. Game. Sumali to sa sabunutan sa sunugan. Real talk, isa ako sa mga nag-enjoy. Lalo kay Marichu, sobrang bongga, nakipagpalitan siya ng apoy. Unang stage ng turna, yung kalaban niya, talagang lumubog sa kumunoy. Sa second stage ng turna, putang ina. Yung tournament, hindi natuloy. Hindi na natuloy yung tournament. Kasi si Harley may atraso. Pero syempre, kaibigan ni Mike Sweep, kaya di niya na sinampahan ng kaso. Ginamit niya kasi yung pera, pamparapol ng tuta. Ibang bagay na lang inasikaso. Kawawang premyo ng sabunutan, napunta lang sa bunutan ng aso. Pero di ba nilayasan ka ng papa mo? So satisfying! Kalawang Philip Salvador, iniwan yung anak niyang may something. Di na yung babalik, chuchay, wag ka na masyadong demanding. Maghanap ka na lang ng bagong tatay, tas magpa-skill ka ng hiring. Alam kong lalabas ka rin kapag kaharap mo na si Papa. Drama mo naman, Kap. Meron kang malaking dede, pero yung papa mo hindi ka hinaharap. Kaya ka pala sumali sa flip top, para yung papa niya mahanap. Di ba nakalaban mo na ng 1 minutes? Ba't di mo pa niyakap? Malamang yung papa mo si Saboy. Minsan yung tadhana, sakto yung timing. May posibilidad kayo maging mag-ama kasi pares kayong tumatumbling. Pares kayong tumatumbling. Pares kayong tumatumbling. May posibilidad kayo maging mag-ama kasi pero ang pangit nito kabanding kapag nalalasing. Ang haba magkwento, meron pang acting. Ang haba pa magkwento, meron pang acting. Yung mga kwento naman, ang lalalim, dapat kainuman mo, uprising. Speaking of uprising, isa sa mga crush nito, si Batas. Nax, iba yung taste. Biruin mo sa ngalan ng batas, handa siyang magbuhat ng case. Sa ngalan ng batas, handa siyang magbuhat ng case. Pag pinaliguan kanya ng katas, di ka makakalakad within 7 days. Patitikimin kanya ng boom, 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 babe. Parang super bass. Shoutout kay Batas, idol. Ito nga pala si Maricho, waiting sa yung comeback. Waiting sa yung comeback. Ayon ito sa mga inosenteng MC, gusto niyo yung mga lalaking huma-hard fuck. Handa ka nitong pagsilbihan at biyayaan ng anak. Pag nakabuo kayo ni Batas, pangalanan mo ng Republic Act. Gago. Ang bastos naman ni Blizzard. Daig niya pa yung nagbibisyo. Ikaw nga nanghalik ng walang paalam, so sino sa atin ang perwisyo? Bago matapos tong battle, pwede ba kitang yakapin? Hindi lang kapalit ng yung serbisyo. Ganyan ang tunay na rapper. Sweet lover, humihingi ng permiso. Magpaalam ka muna, Tangina, niyakap ako para maka-chancing. Tangina, dinikit pa yung dede ko sa dibdib niya. Umanya, isang puta. Round 3 game? Round 3 na, purong seryoso, walang biro ipaparanas ko sa'yo. Pag-usapan naman natin yung pagkawalang kwentang tao mo. Game? Walang kwentang kaibigan, walang kwentang asawa, at higit sa lahat, wala kang kwentang magulang. Yung 1-month-old niya na baby, ginagawa niyang unan. Pag di niya makapa yung unan, yung baby na lang nilalagay. Yung baby niya di nag-aamoy lungad, amoy panis na laway. Makikipag-pillow fight sana asawa niya sa kanya, kaso yung asawa niya nabigla. Si wifey kumuha ng unan siya, hinawakan niya yung baby niya sa paa. Maririnig nyo na lang na dug. Dug, puta, naghahampasan na pala. Yung baby niya literal, ang tigas ng mukha. Payag kayo, ganito itsura ng tatay nyo. Tangina kasing mukha yan, mukhang happy na angry. Ikaw lang yung kakilala kong walang friend na friendly. Nakakatakot na wala pang mas na scary. Tuwing Halloween, siya yung may pinakamarami na candy. Mahilig ka man damay, kung sino-sino dinadawit. Papaano kung yung asawa mo sa linya ko isabit? Pero okay lang daw yon. Paano? Sanay na siyang magamit. Yung asawa niya walang kaarte-arte, paano ang pangit? Tingnan nyo. Di ba? Taki na mag-aasawa ka na kalang kamukha mo pa. Ayun di ba? Andiyan ka ng itsura nito, dito bagay yung attitude. Tignan nyo yung mukha parang nilindol ng 9.7 magnitude.
May picture pa sila sa FB, nakaganon. Nakahawak sa paa. Kung ito makakatuluyan ko, tutuluyan kita. Lalaitin ko misis na itong nakikipagkantutan sa overage. Na yung pepe, pang promo rate. Yung size, pang middleweight. Lalabas ng bahay, mga 4 to 8, nakapang corporate. Kaya condolence na lang sa pepe niyang mala chocolate. Yung laban niya sa modus, sabi na, So, totoo lang, nakakailang kasi galing kay Marichu yung mga sinasabi, galing sa babae mismo yung mga sinasabi na gano'n. So, medyo nakaka-cringe ng konti. Pero, kung baliktad yung posisyon, di ba? Kung babae man ako, babae yung mga fans, ibang intensity pa din yun. Try natin. Kasi ang hirap lang makinig na yung bagay na to parang tagisan ng mga kalalakihan pagdating sa ano, di ba? Pero may maririnig kang babae, so malaking bagay pa din. ko naman hangad mag-champion, ang gusto ko lang yung libre na pagkain. Sumali ka ng turna, tapos di mo hangad mag-champion. Sinungaling. Inaalibay niya yung kalaban niyang buo, siyang lalamunin, kunyari alakain, ang pakiramdam mong alanganin. Ang corny mo mag-jokes, pati gesture kung susumain. Gumaganon-ganon pa, parang dalsim yung movement, overacting. Pag nag-speech, sabay pandidilata ng mata, pansin nyo? Tapos gusto mo, paniwalaan ka pa namin? Paano kami maniniwala, gantong-ganto yung mga adik sa amin? Magmula round 1 to round 3, di ko yan binastos, remind ko lang. Ito'y eksaktong senaryo sa pangmamanyak niyang dala. Pinapatagilid niya yung babae, pag gusto niyang makaisa, ito'y eksenang magkatabi sa kama, palihim na niroromansa ka. O ngayon, anong pakiramdam na babae naman na magsasabi sa yung Blizzard? Tagilid ka. So, sa tingin ko, nakuha ni Marichu yung third round. So, first, nakuha ni Blizzard. Second round, nakuha ni Marichu. Third round, nakuha ni Marichu. Kasi si Blizzard parang nag-stumble na tapos nag-choke ng konti. Para sa akin, wala na yun. Kahit gaano pa ka-intense kasi nasira mo na yung momentum. Once na nag-start kang mag-choke, pakiramdam ko, umulit ka ulit sa umpisa. So, parang yung build-up na yun. Kasi, kung talagang matagal ka nang nanonood ng flip top, yung mga ganitong bagay is very disappointing. Kasi pinaghandaan yan eh. So, mayroong mga sinasabi na nag-choke lang ng konti. Hindi talaga, guys. Kailangan mo talagang puliduhin talaga yan. So, para sa akin, nanalo si Marichu second and third round sa linis ng performance. Hindi man ganun kabigatan yung mga binibitawan niyang mga salita. May tumatama naman. Flip top zone ng 18. May problema lang sa ganyang bagay, hindi lang tanggap yung angulo na binibitawan ni Marichu. Parang hindi kasi yung saklaw ng pag-iisip ng mga kalalakihan eh. Kasi yung ginagamit niyang pang-atake para sa perspective ng mga babae. At para sa akin bilang isang lalaki, pakiramdam ko napakahirap yung matanggap ng isang mga lalaki dahil yung perspective na yun, hindi pa namin nasasaklaw. Kasi wala kami sa sapatos ng isang babae para maintindihan yung bagay na yun. Pero dahil para sa akin, kasi nalagay ko yung sarili ko sa sapatos ni Marichu at kung paano niya yung sinasabi. At binivisualize ko, tapos pinapakiramdaman ko kung paano niya yun dinideliver. You know? And at the same time, sinusuri din natin kung may intensity ba, tama ba, wala ba, hindi ba magulo yung pagkakasetup, meron bang sense yun, may facts ba doon. And sa tingin ko naman, yung meaning, yung mensahe, at tsaka yung facts nun, lahat magkakatumbas. So sa tingin ko, nakuha talaga ni Marichu second and third round. Pero plus pa rin kay Blizzard. Kung manalo man siya, naiintindihan ko bakit, kasi may mga anggulo at mga sinasabi si Marichu na hindi natin alam bilang isang lalaki kasi perspective yun ng babae at bilang isang artist pakiramdam ko normal sa atin ay na required tayo na aralin din kung ano yung tumatakbo sa pag-iisip ng mga babae. So dahil nga hindi naman kalahatan ng mga kalalakihan nag-iisip na parang babae, most of the time sarili lang natin inisip natin eh. So parang most of the time din yung anggulo lang na alam natin na para sa sarili natin at mas effective ang alam natin. So, minsan, ganun lang din. So, kung manalo man si Blizzard, ganun talaga. So, hindi ibig sabihin nun na bumaba yung pagkatao ni Marichu o wala siyang halaga o yung value niya na wala. Hindi, ganun pa rin.
at the end of the day, nasa pagtitrain din ng utak. The more na nilalakasan ni Marichu, the more na nagigets din ng mga individual yung bagay na yun. Sa tingin ko, hindi naman ganun ka-intense yung ginawa ni Marichu. Pero sa tingin ko, tumatama pa din. At dahil malinis yung performance niya, naka-apekto yun sa kanyang pagkapanalo. Tuloy natin. Marichu vs Blizzard, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Rado, 5-0, magigay para kay Blizzard. Wah! Pero enjoy yung battle na yun, sana enjoy nyo rin. Alam mo! Bastos mo. Sorry mo. Kaya na sorry sa round 3, nawala kasi. Dagdag lang kasi. Pero kaya mo sa, bawi na lang tayo sa susunod. Kaya shoutout David family at Yeah, okay naman si Marichu. Mag-gym ka, Marichu, promise. Hayaan mo mag-gym ka, magpaganda ka ng katawan mo, hayaan mo mga lalaki na maglaway sa'yo. Yun yung mas masasuggest ko sa'yo. Sa technique wise, sa pag-deliver mo, okay na yun. Subukan mo lang na marami kang sinasabi, yun lang. Huwag mahaba yung sinasabi mo at explanation mo, hindi. Kailangan mas marami kang punchline. Kung kaya mong mag-create ng 10 punchline, 20 punchline sa loob ng 1 minuto, gawin mo. Kailangan mo lang talaga marami kang sinasabi kasi mahaba lang talaga yung sinasabi mo. Ganun pa man, congratulations. Congratulations pa lang kay Blizzard kasi ganun talaga eh. Aguinaldo David, Boy Golden, Boss JL, Dracona ng buhay ko. Kay Jenalyn David, Jaisley David, kay Kuya Julius, kay Kuya Darwin, at Angel Alona Making Bermot. And syempre sa lahat ng TPS, kay Jens, sa mga kasama ko dyan, kay Aubrey, and syempre, Tao Gama. Yo, si Rhyme, Abit. Ganun lang po guys, kung nagustuhan nyo yun, please i-share ninyo, i-like ninyo, at sabihin nyo rin kung ano yung pagkaka-gets ninyo. Para sa akin, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Hopefully, walang sumama ang loob sa inyo, at kung may masabi na akong hindi maganda, ay nabahala magpasensya. Comment nyo lang guys, gagawin pa natin yung mga request ninyo, at kita-kita sa susunod na video, bibigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay nyo, sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na paligid sa inyo, tigil sa lahat mo sila kayo palagi. Apply motive nga palang gubit mo, ingat ka lang dyan, peace.